Magandang umaga po. Ito po mag-usap tayo by Vicky Osawa. Sekatsu Hogo applicants for year 2023 umabot sa more than 250,000. Ayon sa news na ito, umabot sa 255,079 katao ang nag-apply sa ng Sekatsu Hogo dito sa Japan nationwide last year 2023, base sa data na inilabas ng Japan Ministry of Welfare. Ang data na ito ay tumaas ng 7.6 compare sa nagdaang year 2022. At ito ang pinakamataas na data na naitala nila sa ngayon at patuloy na tumataas ito for 6 consecutive years na sa ngayon. Ang nakaapekto daw sa pagdami ng applicant ay ang coronavirus pandemic at ang patuloy na pagbaba ng value ng yen sa ngayon. At yan po ang unang balita ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging makakasama, pagkat ang Diyos ay di natutulog. Ito po ang pangalawang balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Guro sa Japan pinarusahan dahil sa pagtulak ng junior high boy sa pader na nagsasabing papatayin kita. Sa Gamihara, Kanagawa, isang guro sa junior high school na itinulak ang isang estudyante sa pader at nagbanta na papatayin siya ay sinampahan ng 3 buwan suspension ng Municipal Board of Education dito noong Marso 5. Inamin ng 31 anyos na guro ang kanyang mga aksyon at nagbitiw sa parehong araw. Ang punong guro ng Municipal High School sa Sagamihara ay pinagsabihan din sa insidente dahil sa kanilang responsibilidad sa pangangasiwa. Ayon sa Sagamihara Municipal Board of Education, nang magbigay ng patnubay sa isang mag-aaral sa isang koridor na paaralan sa panahon ng pahinga noong December 5 noong nakaraang taon, itinulak siya ng guro sa balikat at itinulak siya sa dingding. Binato rin niya ng pang-aabuso ang estudyante, kasama pagsasabing papatayin kita. Noong Nobyembre, noong nakaraang taon, binilisan din ng guro ang isang miyembro ng sport club sa mga aktibidad ng club. Hindi binunyag ng education board ang taong na estudyante o kung bakit siya pinapagalitan sa kadahilan ng baka mauwi ito sa pagkakilanlan sa kanya. At yan po ang huling balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Show me stock for today. Ding Dong Dantes casket in rewind sold for 250,000. Naibenta sa halagang 250,000 ang kabaong na ginamit ng kapuso actor na si Ding Dong Dantes sa blockbuster movie na Rewind. Ang Rewind na pinagbidahan nila ng asawa yung si Mayan Rivera ay official entry sa 2023 Metro Manila Film Festival. Ang bumili ng kabaong ay ang rap artist, businessman at vlogger na si Boss Toyo. Mapapanood sa YouTube vlog ni Boss Toyo, February 16, 2024 ang pagsadya sa kanyang shop ng funeral homes owner na si Pasky Ilagan para ibenta ang ataol na hiniram daw ng produksyon ng Rewind para gamitin ni Ding Dong sa pelikula. Pag-amin ni Boss Toyo, nang una natakot siya kunin at kabaon at idagdag ito sa kanyang koleksyon. Ngunit dahil kakaiba at ginamit ito mismo ni Ding Dong sa napalaki at successful na pelikula ay tatayaan daw niya ito. Matapos ang tawaran, nagdesisyon si Pasky Ilagan na ibigay ang kabaong kay Boss Toyo sa halagang 250,000. Samantala sa ulat ng Philippine Entertainment Portal noong January 31, nasa 902 million na ang kinita ng Rewind. Ang Rewind na ngayon ang may hawak na record na highest grossing Filipino film. At yan po ang ating showbiz talk na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa.